napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So eto, duda ang resulta ng survey. Eto, Makabayan Block. Sulon, duda sa survey na mataas ang suporta. Nagpapakita Suporta ng, wait lang, nasaan na yan? Suporta ng mga Pinoy si Chacha. Eto, magandang pag-usapan din to. Alam nyo, tama yung sinabi natin nung nakaraan na sila lang ang nagsasabi na mataas ang suporta ng mga kababayan natin na mapatungkol dun sa Chacha na yan. No? So kayo ba tatanungin ko? Hindi, kayo, tanungin ko kayo. Pabor ba kayo sa Chacha? Press 1. Press 2 pag hindi. Oh. Pabor ba kayo? At isa rin ba kayo sa mga bumoto na may sagawaan tong Chacha? Ay, Ma'am Ram, shoutout. Ma'am Dins. Oh, di ba? Hindi. Sabi, alam nyo, gas-gas na yung kasabihan na, alam mo yung kasabihan na, na pabor ang sambayan ng Pilipino, pabor ang mga Pilipino. Tayo, alam mo yun, parang may sarili silang parang hawak na ng gobyerno natin yung utak natin na alam na nila kung ano yung natin, yung desisyon. Minsan na OA na tong mga to eh. Oh, survey. Dapat ginawa nyo survey, kayo kung ito suggest ko. Kaso, depende lang kasi baka mamaya may talent fee din eh. Baka mamaya may talent fee din eh. Kung survey nga sa mga tao, interview, botohan, papel, halimbawa ganun, pa. Alam niyo itong ganitong Chacha na to. Daanin ulit nila sa boto. 'Yan ang maganda diyan. Kung ano yung pagboto sa ating presidente at vice president, ganyan din dapat ang gawin diyan sa Chacha na 'yan. Kung papabor ba talaga ang mga tao. At yung syempre, hindi maiwasan na mayroong magiging dayaan diyan. Ang pabilangin dapat dyan, yung mga kontra sa Chacha, kung talagang para mas maganda, di ba? Oh. At least, mababantayan ng mga tao na hindi madadaya yung butuhan. Sir Noel Chavez, shoutout. Diba? Mas gusto ko ganun na lang. Kung ano yung pagboto sa mga politiko, ganun din yung gagawin. Pag may mga ganyang diskusyonan, katulad niyang sa Chacha na yan. Ako, hindi rin ako pabor dyan. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, magiging pabor lang ako sa Chacha kapag si BP Sara na ang presidente or sino man sa mga Duterte ang presidente. Yun, pabor ako. No questionable. My mouth is so very silent. Di ba? Nakarinig kayo ng generic na English, no? My mouth is so very silent, you know? Welcome sa liderato ng Kamara ang resulta ng survey ng data research firm Tangere kung saan 52% ng mga Pilipino ang naniniwalang Parang minura tayo nun Ulitin ko nga. Tangere, sabi na tangina eh. Welcome sa liderato ng Kamara ang resulta ng survey ng data research firm Tangere kung saan 52% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat sumailalim sa charter change ang Pilipinas. Ayon kay Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.G. Suarez, patunay ito sa kagustuhan ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng makabuluhang reforma. Ang survey result naman nagpapakita ng malawakang pagkilala ng mga kababayan sa pangailangan ng pagbabago at reforma, ayon kay Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe. Bunsod naman ito, iginiit ni Speaker Martin Romualdez ang determinasyong maisagawa ng matagumpay ang economic charter change. Anya, handa itong makipagtulungan sa lahat ng partido upang maabot ito.
Sa Tangere survey na inilabas noong March 22, 14% ng mga Pilipino ang strongly agree sa proposed constitutional amendments. Kalokohan yan. 38% ang somewhat agree. 13% naman ang somewhat disagree at 10%. So, no? Saan kaya nila nakukuha tong survey na to? Para nakakaloko yung survey nila. No, paano kaya, anong, pinakita ba nila kung paano nila ginawa yung survey na yun? Parang hindi naman, di ba? Parang bigla na lang nila sinabi na, oh, ganito yung survey ng mga tao. Ito yung desisyon ng mga tao. Parang kalokohan, no? O, share na tayo. Mahaba-haba pa tong live natin, mga kabiyaya, mga ka-DDS. Ay, magwa 1,000 na. Ay, mga hindi pa nagla-like dyan, no? Yung 1,000 like nyo na po yan, no? Baka naman, kung gusto nyo pang mabuhay, bayad din yan. Yun na nga. Ewan ko hindi natin alam. Pero parang yun na nga. Okay, mga hindi pa nagla-like, baka gusto nyo pang mabuhay na matagal. Like na kayo, nako. Pag ako, nainisin nyo, bigla ako susulpot dyan sa harap ng bahay nyo. Upang maabot ito. Tinakot. Sa Tangere survey na inilabas noong March 22, 14% ng mga Pilipino ang strongly agree sa proposed constitutional amendments. Shit! 38% ang somewhat agree. 13% naman ang somewhat disagree at 10% ang strongly disagree sa Chacha initiatives. Samantala, duda naman ang isang makabayan block law. Yun na. The superhero of the universe na si Manuel. Ano ang pangalan nito? Anong pangalan nito? Ano ang pangalan nitong si ano na to? Yung isa din sa mga kontrapelo kay BP Sara. Sino nga to? Nakalimutan ko, walang nakasulat ang nakakainis din tong na to Ayaw mo lang maglagay ng pangalan Manuel Hudas. Okay. Manuel Hudas. Sino to? Brosas. Si Raul. Raul, lo. Si Raul. Okay, bagay natin. Kahit paano may pakinabang ka din pala, ha? Sa survey na ito, ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, gumamit umano ng isang mobile-based application ang data research firm sa pagkuha ng tugon. Totoo. Yun na talaga yun. Database information. Ayun na talaga yun. Ayun na talaga yung ginawa dyan sa survey na yan. Hindi naman yan hindi naman yan mga totoong tao. Lahat lang din yan siguro mga tours. Hindi ko lang alam pero nakakaduda kasi wala namang pinakita kung paano yung ginawa nilang survey. Yan. Magdigmaan kayo dyan. Okay na yung ginagawa mo, Raul. Alam mo sa ginagawa mo, nagiging crush kita. Baka ipalo kita sa TikTok mo. Ang galing commending-kending nito ni Raul Mga ganun-ganun din Motowork pa Yan, okay yan, Raul. Maganda yung ginagawa mo. Kontrahin mo si Tamba. Kasi kapag si BP Sara na naman pinag-initan mo, yari ka na naman sa amin. Dagdag pa nito, questionable ang proseso ng pag-aproba ng Kamara sa Resolution of both Houses number 7 o Economic Charter Change. Kaya abala rin anya ang mga pro-Chacha na lumikha ng ilusyong suportado ng bayan ang Chacha. Yun na nga yung sinasabi ko kanina. UNTV News and Rescue. Yun na nga yung sinasabi ko kanina nga. Grabe, Para lang Kaya mas maganda nga yung suggestion ko na kung ano yung botohan sa pagiging presidente, ganun din dapat ang mangyari dito sa Chacha. Tingnan lang natin kung sila. Kung mananalo sila, kung may boboto ba. Update tayo. Update tayo, Kaya,
Panayam kay Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni dating Kong Arnel Tebes. Ito. Panoorin natin to. Itong kay Arnel Tebes. Giging hakbang ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Arnie Teves matapos ang pagkakaaresto. Arnie pala, Arnel. Nakasala sa balitang hali ang mismong abogado ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio. Magandang umaga at welcome po sa balitang hali. Attorney? Attorney, wala kang boses! Magandang umaga, kasama Yun, kayo. okay na. Akala ko, antayin mo pang ma-high blood ako eh. Opo, personal niyo po ba nakausap ang inyong kliyente Hindi, nagsalita sa ka na Timor-Leste matapos yung kanyang pagkakaaresto? Okay, Bustada! Po, lalo na yung kanyang legal team at yun nga po, unang-una, inatatawa nga ako dun sa unang pahayag ng ating NBI team na Sino si Arnel? silang pakialam. Kaya nga eh. Arnie pala. Sorry na. So only for Sorry them na. to backtrack and sinasabing gagalangin nilang proseso kasi alam niyo po, Sorry na, Kuya Dada! Galit na galit siya eh. Pag sabi, nag-comment eh, kapatid mo ba si Jay Guevara? Sabi niya, di hoy! Todo delay eh, di hoy! Galit ba? Kuya, salamat sa pagbisita, Kuya. I'm your lose-lose brothers. Lose-lose. Wala, magpakalbo ka. Ako, pag nagpakalbo ako eh, diba, parang B1 and B2 na ang kakalabasan natin nun. Oo, parang B1 and B2 na yon. Tapos may tattoo din ako, meron ka din, paktay tayo dyan. Kuya Dada, pa-share naman, baka naman. Kaya Dada, lagi mong isipin, ako ang iyong lose-lose brother. hindi naman pag sinabi nilang deportation, deportation na ang gagawin ng pamahalaan ng Timor-Leste sapagkat they are dealing with a sovereign state, so they have to follow the process of the government of Timor-Leste. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung naging bilin kung meron man si former Congressman Teves matapos siyang maaresto? Tuloy-tuloy po ang kanyang hearing. Actually, nung Sabado po, ay kahit Sabado ay nagkaroon ng hearing, wala lang po kahapon, ngunit ngayon ay tuloy na po ang hearing niya. At doon po, after mga 15 days or so, depende sa takbo ng hearing ay malalaman. Sige, gusto niyo ba magpakalbo ako? Para B1 and B2. Ganda nun, no? B1 and B2 with the Banat Bay and Coach Oli. Kasi pag nagpakalbo ako, kamukha ako si Kung ikaw si Darakang kamukha mo ako sino ba to? Si Ben Diesel. Pakalbo na nga kaya ako, no? Nainitan na nga rin ako eh. Kaso sagwa kasi pag kalbo ako. Para akong bayag na tabingi eh. Sabi niya, imbitahan natin si Makabobo at Ninyo. Unang mahihimatay, patay. Hoy, minsan nakyat ka sa akin tapos ululin lang natin sila. Sige ba? Sige, maganda yun ha. Ululin natin si Makabobo, no? Pogi yun, si Ben Diesel. Pogi nga, pangit naman ako. Sabi Ma'am Lodi, shoutout. Simple Rose, ma'am, shoutout. Saka kay Pilapil Elizabeth. Mega shoutout. Maraming salamat po, ma'am, na Danit. Danit ba? Tamang bigkas ng pangalan niya. Hindi ko kabisado eh. So yun, tuloy natin to. Kung anong disposition kay Congressman Teves sapagkat ang klaro po dyan ay walang nilabag na batas si Congressman Teves sa Timor-Leste at ang kanyang pagkakustudiya ay Hindi, ang tanong kasi dito, bakit ba atat sila na ipauwi sa Bakit ba atat na ipauwi si Teves sa Pilipinas? Anong meron? sabi?
Pogi ka naman, basta wag ka lang lalayo sa Banateros. O naman, I'm proud of it. O hindi mangyayari yan, no? Pati ng likod ko, nakita ko si Boss Dada. So tanggap mo na pala akong kapatid mo, Boss Dada, ganun. Tanggap mo na ba? Tanggap mo na? Boss Dada, tanggap mo na? Bakit? Hindi ba ako katanggap-tanggap? Papabuntis si Digaw. Hoy, bad yun. Oo. Ano naman tayo dyan? Matatat natat sila, no? Oo. Bagay. Pero mahirap magsalita kasi. Ang hirap ng kalagayan na ganito, no? Yung tipong may gusto ka sabihin, hindi mo masabi kasi baka no? Baka ipaganon ka eh. Pag sinabi mo eh. Ano sabi ni Boss Dada? Punyeta ka. Wala na akong magagawa. Wala. No choice. Hoy, para napilitan ka pa. Lugi ka pa ba? No choice si Boss Dada. Sa request ng ating pamahalaan. Attorney, una nyo nasabi dati na yung red notice list, hindi otomatiko na arrest warrant. Pero ito po, na-arresto na yun yung kliyente. Ano po ang reaksyon nyo roon? Hindi, ang sinasabi ko, hindi porket pina-aresto mo ay aarestuhin. Depende pa rin sa proseso noong pamahalaan. Katulad nga nito. May napanood akong vlogger. Hoy, panoorin mo pala to. Panoorin mo yung interview kay Atty. Topacio para maliwanagan ka, ha? Bilan kitang shotgun. Ayoko niyan. Ayoko ng shotgun. Gusto ko suntukan lang. Halikan. Hindi daw lumalaban ng suntukan tsaka barilan si Maring Janet. Gusto niya halikan. Si Maring Janet. Yun ang pag natalo ka niya sa halikan, talo ka. Yun na yun. Pero ayun na suntukan. Baka daw masira yung ilong niyang malaki. Ba't kaya gano'n yung ilong nun, no? Hindi naman siya mukhang foreigner. Kasi napakasinungaling sa lahat ng content niya. Kaya palaki yung ilong eh. Kala mo yung halos yung ilong niya sakop na yung buong mukha niya. Gaga, gayuma yung laway nun. Yak! Ew! Kakadiri! Ay, may napanood akong vlogger about dito. Ito, dito nyo minsan mapapansin yung mga vlogger na sadyang nag-vlog lang para mag-views pero wala naman talagang alam. Sabi niya, yari na si Tebes. Kulong na, bagsak mo. Ipapapatay ka na ni Tutut. Sabi ko, hype to, bubo. Ano ka ba talaga? Loyalist ka ba talaga or anti-government? Biglang pinagsigawan dun sa vlog niya, ipapapatay daw ni Tutut. Hindi nag-iisip, no? Sira ulo yung hype na si Humpak na yun. Kilala niya si Humpak, yung may swimming pool sa mukha? Siya nagsabi nun, yari ka na, Tebes. Ipapatumba ka na ni Tutut, sabi Sabi ko, baka dinilit niya na. Live yun eh. Check, wag nyo na lang i-check, wag nyo na lang panoorin. Binigay nila nung hat na hat sila, na deportation, kaya isasama na nila, etc. Natataranta silang pumunta roon. Hindi naman nila naisama kasi nga, request lang po yun. Ito, ganda explanation to. Mga abogado pa namang ito, na alam Banyagang Pulubi siya raw. Presumption of innocence na meron din sa more or less tira, terrorista, justice has been served. Justice has been served. Preliminary steps Josephine Danduan siya raw. Pilipinas na may kasalanan. Siya Sanpay siya raw po. Nagrekant ng sabi nila.
In any case, ang sabi po ng NBI kasi importante na aresto na siya at nasa kustodiya ng mga otoridad sa Timor-Leste. Anyway, so isang option po ninyo ay yung inyong muling paghingi ng political asylum. Una na kayong humingi noon, na-deny, nag-appeal kayo, na-deny din. Meron mo ba kayong bagong argument para mapagbigyan yung inyong kahilingan? Meron pong ginagawang mga hakbang yung aming mga abogado sa Timor-Leste. Sapagkat sa ngayon po, now that it is before the courts, ay tuloy-tuloy na po yung proseso at this will be subject to processes at everything is on the table. Whether pag-grant ng political asylum o safe refuge o yung hinihiling ng ating gobyerno na ma-repatriate, everything is on the table. Okay. Kaya nga sinasabi ko, huwag nilang ituring na achievement to kasi Sabi ni Boss Dadaw, tayo na, wala talaga ako pinapanood sa mga ulol na yan. Si Kayo, puta na nun, bakla yun. Di ako ma-content ng animal. Hindi, gustong-gusto nun tsaka wag mong babanggitin pangalan nun. Ang pangalan nun, si Wilson, yung nasa Castaway, yung bola. Gustong-gusto nun sa mga malalaki katawan. Ewan ko ba? Balita ko, iniwan na ata na asawa yun eh. Pangbantot kasi. Puro lang daw kasi live, di naliligo eh. Tingnan mo, tayo-tayo na yung buhok. Ang proseso yan, Interpol yan, kahit alimangong bato, kayang pa-aresto ang sino man sa Timor-Leste dahil ng miyembro ng Interpol. So, Dilalia, ano to? Proseso pa rin. Dilaila, may ganun So, shoutout they po. should not be gloating because lahat Isa may shoutout. if maibalik Ma'am nila Emma, sa shoutout. Pilipinas, may trial pa rin po tayo rito. Ano po mangyayari kapag natapos ang extended 15-day detention para sa pagdinig sa kanyang kaso? Bulbulito. Mag-decide po yung korte sa Timor-Leste whether to allow him to stay, under what conditions, whether he will be returned to the country and on what grounds. Kasi marami po yan eh. As I said, everything now is in the air, everything is on the table. So malalaman po natin yan. Napaka-precipitate naman noong mga sinasabi nga nila. They should wait for... Ibig sabihin pala, yung mga sinabi ni Mike Abe about Tebes, kabubuhan pala yun. Paano ko ba nasabi? Kasi sabi naman dito ini-explain naman ni Attorney Topacio. May napanood po kasi ako dun sa sinasabi ni Mike Abe na tapos na daw ang maliligayang araw ni Tebes. Nasa vlog niya yan eh. So ibig sabihin, sino papaniwalaan namin sa'yo, Mike Abe, ikaw na panggap na attorney or si Attorney Topacio na may lisensya sa pagiging attorney? May video siya nun, hindi ko lang nare-reactionan kasi sabi ko, focus lang tayo kay BP Sara eh. At saka sa mga Duterte. Sinabi ba naman dun, Tebes, tapos na ang maliligayang araw mo. Ano yan? Hindi niya alam yon? Tanga yan si Mike Abe. Sabi ko, tanga yan, Mike Abe. Oy, Ma'am Tess Santos. Ma'am Tess Santos, maraming salamat po. Siya Michael, shoutout sir. So, ibig sabihin pala, puro lang pala katang isip yung pinagsasabi ni Mike Abe, no? Puro ganun lang pala. Ay, naku po, nakakadiri ka naman na tao ka. Pagtripan ko nga mamaya. Pagtripan mo, sarap. Sarap pagtripan. Bobo nga eh. 4 na mata nun ha. Ewan ko ba, dati hindi, ang daming mga kilala katulad ni Katunying, ni Mike Abe. Ang daming si Trillanes, matagal ng bobo yun eh. Dati bilib na bilib tayo sa mga nila, sa mga impormasyon na binabalita sa kanilang mga YouTube channel. Pero ngayon bigla silang lumagapak, no? Parang alam mo yung may mga talino naman silang taglay, parang binali nila para questionin ng mga Duterte at si Kibuloy. No? Wala nang kasustansya yung mga binibigay nila na opinion eh.
Iiyak talaga si Tukmulabe. Tukmul nga eh. Yung process, respetuhin nila yung sovereignty ng Timor-Leste at huwag nilang pangungunahan. Oo. Kahit tulad yan, deportation daw, wala, kung hindi naman na-deport sa ngayon, edi kengkoy sila. Nakapanayam din po natin dito sa nitong Biyernes sa balita. Edi Kengkoy pala si Mike Abe. Isa rin sa sumisigaw na deportation. O, asan na Mike Abe? Hindi naman pala mangyayari yun eh. Kengkoy pala kayo eh, sabi ni Atty. Pasio. Nagkahawaan na sila ng katangahan. Sabi ni Ma'am sabi ni tawag dito ni Ma'am Edster. Ay Ma'am Edster, maraming salamat po sa palipag-share nyo ng blessing ha. Kengkoy ka pala, Mike Abe. Isa rin yan si Mike. Sabi ko nga sa inyo, yung content ng mga yan, nalos si isang topic lang. Okay, content nila yung West Philippine Sea. Babanata nila si BP Sara. Sunod-sunod yan. Mike Abe, Tunying. Sabay, isisingit na naman nila sa DepEd. Yan, Mike Abe, Tunying. Ngayon, yung kay Tebes, gano'n na gano'n din. Iisa nga lang sila, siguro nagpapasahan lang to, no? Unahan lang sa live. Pag naunang mag-live si Katunying, ano naman yun? Ika-copy paste ni ikakopy ni gagayahin ni Mike Abe. Ang galing nila. May tawag dyan eh. Ano yun? Anong tawag sa ganong sakay content ba yun? Tama ba? O katulad nung nangyayari ngayon sa amin. Sa akin. Ang daming nakikisakay sa content ng iba. Kalat na kalat nga pangalan ko ngayon eh. Ang biyuda ni Governor Ruel Digamo na si Pamplona Mayor Janice Digamo, sabi katulad nung isang matanda, ang tagal na halos sa ilang taon ng may kumpas kasi. Ang tagal ng hindi kumpas, may tawag dito, may sila. By schedule kasi yan. Pakalbo ka na bago kayo mag-date ni Boss Ban. Hindi ba? Ay gago, ba't napindot ko? Sorry sir. Ano ba yan? Ako po. Paktay tayo dyan kay Sir Randel. Na-hide ko pa at ay buti, hindi ko na-hide. Maraming salamat Sir Randel ha. Pakalbo na ba ako? Wag, mutan. Okay na siguro to, wag naman. Huwag nyo naman ako pakalbo. Okay na yon, may isang may buhok. Para dalawa yung may buhok. Si Banat Bay, si Boss Dada, si Coach Oli, 'di ba? Para patubo ng hindi na pala ako mag-aahit. Papatubo na rin ako dito. Tapos pag buong mukha may balahibo. and I quote, "I think it would be enough for us to be able to see him in jail." Ano po masasabi niyo rito? Kasi nga, hindi naman sila out for justice. Hindi sila interesado kung guilty nga or innocent. Gusto lang nila, for political reasons, makulong si Representative Tebes, mapahiya. Bakit ayaw nilang galangin ang proseso? Hindi naman sila ang hukuman eh. Tingnan natin kasi, kasamang Rafi, I've been in this situation so many times before. Pangulong Era, Pakalbo na ba ako? Tsaka pag-iisipan ko mula, oy. Dati talaga kalbo talaga ako. Laging kalbo yung laging kalbo yung gupit ko. Lagi talagang kalbo. Kaso, nawala yung ang dami ko kasi dating sombrero nawala eh. Naubos kaka-arbor. Ayun. Hindi na ako nagpakalbo. Parang tadsulok kasi yung ulo ko eh. Case, yung kay Jimmy Paule sa fertilizer funds scam kay Pangulong Arroyo, in the end, di ba, na-absuelto silang lahat. So, it's premature nga ang sinasabi ko. Ngayon, kung gusto lang nilang makita sa jail, kaligayahan na nila yon, wag na nating basagin ng trip kung yun lang ang kaya nilang gawin.
Boom! Basag! Agad lang. Opo, ang sabi nyo nga po, everything is on the table. Of course, kasama rito yung pagpunta niya eventually dito sa Pilipinas kapag siya na-repatriate. Pinaghahandaan nyo na po ba yun? Anong sabi niya? Anong usapan nyo rito? Well, we are ready for anything. Kahit naman ibalik siya sa Pilipinas at magkakaroon pa naman ng trial. So, let's see kung anong Sponsor ko na magiging shaver. siya. So, what I'm saying is, Gusto talaga ako ipakalbo. lahat ng tao naman, kay congressman, kay senador, kay pangkaraniwang tao, entitled naman na may hearing. So, Okay. Wait lang ha. Yeah, mega love shoutout kay Marlon Bukol from Taiwan. Boss Jay, pabati naman kaming DDS dito sa Taiwan. Okay, mega love shoutout sa mga OFW Taiwan. Yan, mga solid Duterte. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Kaya nga pag-iisipan ko muna magpakalbo. Oh, wala sinasabi ko, nakakatawa. Baka lalong matakot sila. Nasa gobyerno natin, abogado pa naman, alam naman nila yung constitutional presumption of innocence, tira ng tira baka hindi silang mapahiya. Sige po, abangan po natin ang susunod na kabanata dyan. O ngayon, Mike Abe, Ngayon na. Sinupalpal ni Atty. Topacio si Mike Abe, no?